Sino bang taang manunulat ang sumulat nito? Basurang nobela. Nagsilbing kapalit ang bida sa leading man ng 3 taon. Tapos ang nakuha la, 1 milyon na pantapos. Nireklamo pa na 100 milyon daw. Halos mabaliw sa cyberbully ang bida. Kung ako ang bida, gusto kong durugin ang leading man na to. Heto ang 1 milyon. Tanggapin mo na, simula ngayon. Tapos na tayo. 1 milyon, mataas na bayad sa breakup. Hindi naman, nagkomento lang ako sa manunulat. Nasa melodramang nobela. Ako na pala ang martir na bida. Si Gujings ba to? Ang leading man sa libro. E di naman ganun kagwapuhan. Hoy, Sujayi. Nakikinig ka ba talaga sa akin? Turuan kita. Dapat maging kontento ka. Ang kasakiman ay masisira ka lang. Kaya itong 1 milyon, ang malaking bayad mo sakit. Siyempre. Kompensasyon ko to sa'yo. At isa pa, huwag mo akong subukan. Yung pagpapapicture mo sa media. Hi. Sujayi, ang pagpapakyut mo. Nasa Syra na ang huling. Pasensya ko sa'yo. Mali ang pagkakaintindi mo, Ginoo. Hindi ako tumatanggap ng check. Bank transfer lang. At, pakilagay mo sa description. Kusang, pagbibigay. Hindi magagalit. Naglaro siya ng maliit na trick na ito. Sinusubukan lamang ang aking pansin. Hindi maaaring humantong sa pamamagitan ng kana. 1 milyong, nagkaroon ako ng mayaman. Susunoda, siya ay kukuha ng pera. Ibang paraan ito, maging sa akin na gumawa. Nakakatawan. Natanggap. Pagkatapos, mangyaring sundin ng mga patakaran ng laro, huwag makipag-ugnay muli sa akin. Inaasahan kong hindi ito ginagawa ni Gu para sa kanyang sarili. Ang ginawa nila ngayon, panghihinayan. Mangyaring tandaan, sa hinaharap kung makipag-ugnay tayo kung sino una. Sino ay mas mababa sa mga hayop, hindi magandang kamatay. Palaging naaalala ni Gu. Tandaan, pumunta tayo. Naaalala ko na malina. Huwag mag-alala, hindi ako magsisisi. Sana'y hindi ka. Paggasa ng oras sa akin. Oh. Sana'y makahanap ka ng isa sa lalong madaling panahon. Magandang sa iyong kasintahan. Sana'y tama ka. Kalimutan ito. Hindi 3 segundos. Siya ay tiyak na naghahanap para sa akin upang bumalik ka sa amin. 2. 1. Tiyak na sapat. Patay na skumbag. Bilisan mo. Sujayi. Ano? Huwag kang magsisisi. Ang lalaking may pagsisisi ay tiyak na hampas lupa. Tingnan natin kung sinong basto sa akin. Sino man manakit sa akin, babatuhin ko. Mali. Ang urgent ngayon, dapat mag-ipon muna ng ebidensya. Isa, 2, 3. Ang totoo, ang karakter na to ay mayaman pala. Mayaman at gwapo pa. Bakit kayo naiisip mo pa na magkagusto sa gunggong na si Gujings? Noong binabasa ko tong nobela, galit na ako kay Gujings. Ngayon may pagkakataon na para pagbayarin siya. Pero si Gujings, bilang bida sa kwento, may kapangyarihan at impluensya. Hindi madaling kalabanin siya. Kung may makakapitan lang sana ako na mapagkakatiwalaan. Liang Yuchen. Palang pinakamakapangyarihan sa libro pala, Liang Yuchen. Di lang siya boss ng karakter ko, kundi kalaban din ni Gu Jings. Mas importante, sa kwento nagpakasal siya basta-basta, para lang ma-please ang pamilya niya. Eto, wala nang mas mainam pang aasahan kaysa sa kanya. Ginoong Layang, inayos ng inyong asawa ang pakikipag-date para sa inyo, at sinabi niyang kung hindi kayo ikakasal, huwag na kayong magpansinan. Nauunawaan ko. Ginoong Layang, magpakasal ba tayo? Ginoong Layang, ito ang nobya ni Gu Jings. Maraming masamang balita tungkol sa kanya. Tiyak na may masamang balak siya. Elasu, kung gusto mo akong gamitin para maghiganti kay Gu Jings, mali ang napuntahan mo. Ngunit sa pagkakaalam ko, bilang pinakamalaking karibal ni Gu Jings, nais mo ring siraan siya, hindi ba? Kaya kong gawin ang mga ito para sa... Basta kapag ang pamilya Gu ay sinisiraan ako, protektahan mo lang ako. At saka, Ginoong Layang ngayon, kailangan mo ng isang angkop na mapapangasawa. Maganda ang itsura ko. Simple ang pinagmulan, hindi kita guguluhin. Higit sa lahat, bilang isang mahusay na empleyado, makakatulong ako sa iyo para kumita ng malaki. Matalino ka, Nasu. Sobra po ang papuri niya. Kaya, ang aking alok kanina, ano ang palagay mo? May 1 oras akong makukuha.
Emma Su, pupunta ba tayo ngayon para magparehistro? Siyempre. Ginoong Layang, ito, sabihin mo sa nanay ko, may gusto na ako, huwag mo na siyang pahirapan. Tatlo, dalawa, isa. Larawan. Go James, maghintay ka, bibigyan kita malaking sorpresa. Mag-iwan ng contact information, bigyan mo ako ng address, papaalisin na kita. Paglipat. Kasana tayo, dapat tayong magsama. Ayon sa libro si Layang Yuchen, hindi interesado sa mga babae. Kahit magsama tayo ayos lang. CJ, pero, kaya ko mag-isa, hindi ko kailangan ng tulong mo. Ang ating kasal, nais kong maging lihim muna, dahil ikaw Nasu, marami ka pang problema. Alam ko ito. Pero ako na ang iyong legal na asawa, tandaan mong protektahan ako. Depende sa'yo. Tutulong ka ba o hindi? Sa libro si Layang Yuchen ay protective, dapat siyang tumulong. Bini-bini, may pila sa likod nyo. Dito na siguro. Nandito po ba si Boss Layak? Ito pala ang mansyon ng... Ang laki talaga, medyo tahimik lang dito. Mamimili muna ako ng konti. Hoy, padalhan mo ako ng gamit. Oras na para sa importanteng ba... Breaking news. Sikat na aktres na si Sujayai at business tycoon na si Gu James. Naghiwalay na raw. Di natin alam kung kanino ang sisi. Abangan ng updates. Nag-post si Sujayai. Sayang ang pagmamahal ko. Mukhang tuluyan ng naghiwalay. Walang paring statement ang lalaki. Akala ko sino. Ikaw pala tong walang hiya. Stand-in lang pala. Alam kong ayaw mo sakit. Okay lang. Kahit anong gawin, di mapapakilos ang pera. Mandarambong ng jowa. Nagmamakaawa ka pa? Kung ako ikaw, mabuti pang mamatay. Walang kasigla-sigla ang buhay. Pala ka nagsalita pa. Uuwi na ang tunay na jowa. Kung may utak ka, umalis ka na. Ano nga ba nang gagawin? Sanay akong mang-asar ng tao. Sujayai, anong nangyari sa'yo? Nagkatawang hayop ka ba? Wala naman. Bakit ka nagpo-post ng kalokohan? Kuya Zhang, relax lang. Lahat tayo nasisiraan ng ulo sa trabaho. Pag gusto mo ng stable na emosyon, dagdag bayad yun. Sige, nasa set ako ngayon. Ayoko ng ganitong usapan. Ano ba, nag-away ba kayo ni Gu Jings? Nag-break na naman kayo? Hindi. Totoo na talaga ang break-up. Nung dati akong nagdadabog, nagpo-post ba ako? Totoo na nga ito. Totoong-totoo na parang perlas. Hala. Kung totoo man, buti pa. Sabi ko na sa'yo dati pa, hindi siya ang para sa'yo. Pero sa social media, dapat mag-ingat ka. Kung magdulot ka ng problema sa kumpanya, wala tayong magiging kakampi. Kuya Zhang, huwag kang mag-alala. Maingat naman na hindi ako magkakaproblema. Joke lang. Hoy! Anong tingin-tingin? Ay, ganito dapat ang pakiramdam ng tahanan. Babaeng pera ang habol, nagsasabing tunay na pag-ibig. Talagang may advantage ang maganda, kahit nakahiga lang kikita ng malaki. Gaano ba to kawalang kwenta? Kahit kapalit ay papayag ka, dahil ba malaki ang ibinayad? Siguro hindi bababa sa 100 milyon. Mas mataas pa dyan sigurado. Si Mr. Gu may bilyon-bilyon ang yaman. Gagawan kaya ng masama ng mga babaeng naging karelasyon niya? Ano ba nang mahalagang hinihingi? Bahay kaya? Gaya nga ng nakasulat sa libro. May nagsimula ng magkalat ng bash sa akin online. Gu Jings, susubukan kita. Tingnan kung tulad ka sa libro na hindi magsasalita. Mr. Gu, tingnan niyo po, paano natin ito haharapin? Si Sujayai talaga ito, para lang pansinin si Mr. Gu. Pinipilit niyang aminin ang relasyon, pero kayo po at siya, hiwalay na nga. Itong babaeng ito. Ang lalim ng pag-iisip niya, hindi siguro siya. Di niya sisirain sarili niya. Di, anong gagawin natin dito? Kuya Lee, sa tingin ko, wala na talagang koneksyon. Si Mr. Go at Miss Su, di na niya kailangan sumagot. At saka, kung malaman ni Miss Lee, baka magalit siya. Pero si Miss Su naman, matagal nyo nang kasama. Tama na, huwag nang sagutin. Sir Guo, kung di tayo sisigot, masisira ang pangalan ni Miss Su. Kuya Lee, si Miss Lee ang gusto ni Sir. Dapat isipin natin nararamdaman niya. Tungkol naman kay Miss Su. Kasalanan niya yan. HMM. Tama si Assistant Chin, kung hindi siya nagpamilya, para mapilitan akong maging official. Di sana nagkaganito. Hay nako, sayang si Miss Su. Sana po di kayo magsisi, sa huli. Gaya nga sa libro si Gu Jings, matagal na ang nakalipas, wala pa ring sagot. Talagang hari ng mga manyak. Huwag niyo na akong sisihin, di na ako magpapanggap. Pasensya na sa abala, kailangan ko pong magpaliwanag.
Taos puso akong humihingi ng paumanhin. Sujai, kung magpapakumbaba ka, baka patawarin kita. Boss Go. Sir Go. Anong nangyayari? Si Sujai ba? Pumunta rito para humingi ng tawad? Hintayin muna natin siya. Hindi po, nag-post siya sa Weibo. Nag-apologize siya sa internet, naglabas siya ng mga ebidensya laban sa inyo. Ano? Si Sujai ang nagpakalat ng masamang impormasyon sa inyo online. Kung magpapatuloy ito, baka masira ang reputasyon ng kumpanya natin. Nakaabala ako sa atensyon ng publiko sa pagharap sa isyong ito. Taos puso akong humihingi ng paumanhin. Dito rin po, ako'y humihingi ng tawad sa aking mga minamahal na followers. Nagmahal ako ng lubos, ngunit napakababa ng pagtingin hanggang sa nawala ang sarili ko. Hindi ko hiningi ang malaking hiwalayang pera. Sa paghihiwalay namin ni Emmy, binigyan niya ako ng 1 milyon, ngunit hindi ko ito hinili. Sa panahon ng relasyon namin, hindi ako humingi kahit kailan ng mamahaling mga bagay. Sa halip ako ang nagbigay ng buong puso sa relasyong ito. Ngunit sa tingin ko, hindi dapat sinusukat ang pag-ibig sa pera. Ngunit may mga tao, iba ang pananaw. Gumastos ng 2 milyon si Sujai kay Mr. Go. 1 milyon lang ang ibinigay na hiwalayang pera. Ito ba ang tinatawag na napakalaking hiwalayang pera? Siya na kaya ang pinakamurang sihi sa kasaysayan? Suportado ko si Sujai dito. Talagang tunay na nagmamahal siya. Mr. Go, kung ako ang tatanungin, masyado kayong mabait kay Sujai, kaya umaasta siya ng ganyan. Ngayong pagkakataon, hindi tayo pwedeng magpatalo ng basta-basta. Tama na. Ikaw na ang bahala dito. Opo. Papagalawin na natin ang mga Bayaran trolls. Siguraduhin hindi na makakabangon si Sujai. Wala kayong dapat alalahanin, Ast. Kian, gagawin namin ng maayos. Ay, Photoshop pala to. Ang arte talaga ng babaeng to. Totoo nga, na-reject siguro sa ligaw, kaya nagwawala na. Diyos-Diyosan si Boss G. Paano siya magiging ganyan kabarat? Ang babaeng to ay number 1 plastic sa showbiz. Nagbayad pa ng trolls para siraan ako. Talagang walang hiya siyang gagong iyon. Sujai, nawalan ka na ba ng ulira? Di ba sinabi ko sa'yo na huwag kang gumawa ng gulo? Dumating na ang tagapagligtas. Nakauwi ka na. Lanan. Gusto mo ng tubig? Mahal. May lason to. Impossible. Anong kalokohan yan? Kapag bigla kang pinapansin, may gusto iyang masama. Ano ng problema? Sabihin mo. Ang talino mo talaga, nahalata mo pa. Eh kasi, wala naman masyadong problema. Si Gujings kasi, nagbabayad ng trolls para siraan ako online. Di ko siya matagumpay na makontra. Di mo naman pababayaan ang iyong mahusay na empleyado, na asawa di ba? Sariling gulo, sariling linis. Hoy, nasa iisang sertipiko, ng kasal tayo ah. Huwag kang magpaka-estranghero. Saka nga pala, ang Mr. Ko, napakatali at maalam na lalaki. Hindi ba dapat magparusa sa masama? Ganoon ba? Siyempre naman. Sabihin mo na, paano kita matutulungan? Si Gujings mismo naninira sa akin, kaya kailangan kong humanap ng mas magaling sa kanya. Para mapahiya siya. Halimbawa, ikaw na Mr. Ko. El Rasu, huwag mong kalimutan, secret marriage tayo. Alam ko, di kita ipapahiya. Ganito kasi, pwede bang pasuportahan ng company ang Weibo ko? Suportahan mo naman ako. Pakiusap. Tutulungan mo ba ako? Ang lupit mo naman. Kaya pala sa libro mag-isa siya sa huli. Kung ayaw, huwag. Ako na lang. Sabi ko na nga ba, kahit stunt double ay gagawin ni Sujai. Pera lang talaga ang habol niya. Naghiwalay na nga. Paano naging 1 milyon lang ang hiningi? Peking-peking pala lahat. Sa totoo lang, tama ka. Kakapal ng mukha magnakaw tapos takot umang. Walang hiya talaga. Mandarambong para lang sa pera. Dapat talaga lumaya sa showbiz ang ganitong tao. Gamitin ang company Weibo. I share ang bagong post ni Sujai. Mga artista ng kumpanya namin, hindi pwedeng apihin ng iba. Copy boss. At isa pa. Iimbestigahan natin ang mga fake account na yan. Sampahan ng kaso ang dapat kasuhan. Walang dapat makalusot. Opo. Aray ko. Ano na naman to? Talagang wala na akong pag-asa. Ano nang gagawin ko?
Lahat ng sinabi ni Enna Su ay totoo. Pag may kumalat pang fake news laban sa kanya, Star Entertainment mag-file ng kaso. Talagang hindi ako nagkamali sa pagsandal sa... Ano ba ang koneksyon ni Sujiai? Naglabas ang headquarters ng statement para sa kanya. Totoo nga ang sinabi ni Sujay. Noong kayo pa, siya ang humihingi ng mamahaling regalo. Si Sigu pala. Kaya pala noon pa sinasabi ni Subao, na sayang lang ang lahat. Iyon pala ang ibig niyang sabihin. Yakap, Subao. Nakakabagabag talaga. Subao, sino bang hindi nakaranas ng gagong lalaki noong kabataan? Mas mabuti ngayong hiwalay na kayo. Mas magiging masaya ka pa. Yang manyakis at pabigat na lalaki. Mamatay na sana siya. Ayos, alam kong tutulungan mo ako. Nakakatuwa lang talaga. Nisong, paano mo ako pasasalamatan? Alainan, libre kita ng pagkain. Mukha ba akong naghihikahos? Ano bang gusto mo? Nakalimutan mo yata, gabing pagtatago sa kwarto natin. Akala ko ba sila yung Yuche? Ayaw sa babae? Hoy, Boss Lion. Nung nagpakasal tayo, wala namang kasunduan na ganito. Dagdag na bayad ito ah. Hindi mo na ako tatawaging asawa. Ayoko na. Ayoko na talaga. Honey, kahit di mo kailangan ng pagkain, gusto kitang ilibre. Sasama ka ba sa akin? CJ, Hintayin mo ako. Magpapalit lang ako damit. Umalis ka. Sir Gu, dapat agaran natin taasikasuhin. Baka lumala pa ang sitwasyon. Hoy, Boss Gyu, sino ngayon ang hayop na dapat mamatay ng malupit? Kung sino sa atin ang una, makipag-ugnayan, hayop siya, at dapat mamatay ng malupit. Ako ang may kasalanan. Bibigyan kita ng 20 milyon. Burahin mo yung post mo. Boss Gyu, nung binayaran mo ang trending, di ka naman ganyan magsalita noon. Ikaw ang biglang nagbago. Ikaw rin ang nakikipag-areglo ngayon. Nagmumukha kang tanga sa sarili. Hindi ko ikinalat ang chismis na yon. Paano naman hindi ikaw? Ang mga detalye na iyon, sino pa ang may alam kundi ikaw? Ikaw ang kumuha ng mga reporter. Para mang-ambush, di ba? Kung ayaw mo na, diretsuhin mo. Huwag kang gumamit ng kalokohan. Sabi ko na hindi ako. Ano kung hindi ikaw? May importansya pa ba? Dati pa man, ilang beses mo na akong pinagbintangan. Ngayon, oras mo nang lasapin. Ang hirap at sakit na to. Tama na, wala nang paliwanagan. Kung natupad na, ang hiniing mong breakup, pagpatuloy mo pang panunumbat, kadiri ka para sa akin. Ang sarap ibagsak ang isang manloloko. Gutom ka na? Tara na. Hulaan mo kung sino ako. Yaw, bakit ka umuwi? Bakit hindi mo? Ako sinabihan? Umuwi ako ngayon para bigyan ka ng sorpresa. Ngayong pagbalik ko, hindi na ako aalis pa. Hindi na kita, mulang iwanan. Sige, Di mo ba ako iimbitang kumain? sige, sama ka. Jingzi, yung lasa dito, pareho pa rin dati. Basta gusto mo, okay na. Pupunta muna ako sa CR. Ikaw si Sujiai, no? Medyo may pagkakahawig nga tayo. Kaya pala espesyal ang trito sa'yo ni Vic. Butit konti lang ang pagkakahawit. Baka masira pa ang ganda ko. Ikaw, oh. Kahit 3 taon kayong nagtagpo ni Jing, hindi ka pa rin niya magugustuhan. Ginagawa ka lang niyang kapalit ko. MS, Su, maglayo ka na kay Jingzi. Huwag ka nang magpahiya. Ikaw ang kawawa sa huli. Ganon ba? Pero parang, si Gu Jingxi ang nakakahiya ngayon. Tingnan mo kaya sa internet. Daming naninira sa kanya ngayon. Ang saya-saya. Ganyan ka dahil nasaktan ka. Gumagawa ka ng chismis, para lang mapansin ka niya. And honestly, kung may oras ka, bantayan mo na lang si Jingxi, para di na niya ako gambalain. Yang manyakis na yan, bagay sa'yo. Ano nga ulit yung kasabihan? Babaeng puta't lalaking aso. Magtatagal hanggang wakas. Kayong dalawa, wag nang mandamay pa. Ikaw, oh.
Sinasalbahe ako ni Sujiyay. Papatayin kita ng dahan-dahan. Kayong dalawa, lambungan nyo ng todo yan. Endlessly. Kung gusto mong subukan, lumabas ka na. Giyera tayo. So Jiayi, anong ginagawa mo dito? Sabi ko ng tanga ka, wala ka talagang utak. Kumakain ako rito sa restaurant. Paano mo naisip tong tanong mo? Ha, alam ko na. Nagsisisi ka ba't hindi mo tinanggal yung post, kaya sinasadya mo to, para pansinin kita? Paano naging bida tong ganito? Tama na, dahil naging kasama mo ako sa mahabang panahon. Burahin mo lang yung post, papatawarin na kita. 20 milyon, ibibigay ko na. Patawarin mo ako. Wow, ang bait mo Hala, naiiyak ako. Jayi, kahit na nitong mga taon, ginawa ka lang ni Jinx. Nakapalit ko, ngayon nahiwalay na. Huwag ka nang magtampo, naiintindihan namin. Dahil nagkakilala naman tayo, bakit pagugulo? Endlessly, close ba Tawagin mo akong Inna Su. Jayi, alam kong galit ka pa, di mo ako malimutan. Huwag mo idamay si Yao Yao. Sa akin mo ibuhos galit mo, huwag sa kanya. Jinx, ang sweet. Naalala pa rin kita, kapag may nakikita akong basura. Ikaw. Jinx. Su, hirap ka namang kumita ng pera. Malaking halaga ang 20 milyon para sa'yo. Diba? Kunin mo na ang perang ito, at makipaghiwalay na lang kay Jinx. Sa'yo ba'y malaking halaga, ang 20 milyon? Pero parang maliit lang yun para sa akin. Magkano pa ba ang gusto mo? So Jayi, magpasalamat ka na lang. Huwag kang magpakalabi. Baka pag makaawa ka sa akin sa huli, di kita patatawarin. Sino ang magmamakaawa? Pagdating ng araw na iyon, huwag kang lumuhod sa akin. Jayi. Jinx, huwag kang magalit. May sama lang ng loob si so normal lang yun. Pag hamupa na ang galit, mabilis mawawala. Ang chismis sa internet, malilimutan din yan. Nandito naman ako, hindi kita iiwan. Ikaw talaga, Yao Yao. Hoy! Tapos na ba tong drama? Tama na yung gagot pokpok. Ang sweet-sweet pa, nakakadiri. Jayi. Liang Yuchen. Ginoong Gyu, babae na pala ang kayang paluin ngayon. Anong pakialam mo? Pakialam? Ang kay Enmasu, hindi basta usapin lang. Ano ang ibig mong sabihin? Nakipagrelasyon pala si Jayi kay Mr. Liang. Jayi, ang bilis mo namang humanap ng kapalit. Gustong malaman? Dapat mong ipaliwanag sa akin ngayon, bakit ka nagpapalapit sa mortal kong kaaway? Gusto mong malaman? Sabihin ko na. Wala kang pakialam. Jayi, Ginoong Gyu, hinampas mo ang tauhan ko sa harap ko mismo. Wala ka bang respeto sa akin? Sige, Jayi, huwag kang magsisisi. Alis na tayo. Hintayin mo ako. Hoy. Okay ka lang ba, Yao? Jinx, bakit mo ko hinintay? Umalis ka agad. Naiwan mo na ba si Jayi sa puso mo? Tingnan mo si Jayi, kasama si Mr. Liang. Nagseselos ka na naman. Wala. Ano ang ibig mong sabihin? Alam kong, sa 3 taon kong pag-alis, si Jayi ang kasama mo. Kung nagkagusto ka sa kanya, hanapin mo na lang siya. Hoy, huwag ka nang magalit, Yao. Tingnan mo ang itsura mo. Paano ka makakalakad? Samahan kita maglagay ng gamot sa kotse. Tara na. Ang pogi mo kanina. Huwag kang magsipsip. Totoo lahat yon. Ang pogi mo talaga. Mukhang okay kung siya ang mapapangasawa. Hindi ba yan si kuya ko? Hoy kuya, parang nakita kita kanina. Ikaw ba yung nakasama ng isang babae? Nasaan ka? Ikaw nga talaga. Sino yung babae? May girlfriend ka na. Siguro. May nagkagusto pa sa'yo. Bakla ba yun nagdamit babae? Tara na. Kuya, bakit ka nagpark? Naku Xiaosu, anong ginawa mo? Si Boss Layang mismo ang nag-utos, bigyan ka ng resources. Baka naiinis din si Boss Laya. Kay Gujings naman niya kiss. Siguro natuwa siya. Napanood niya yung paghihiganti ko. Talaga? Pero kahit anuman, maganda to para sa atin. Ako kasi, nag-aalala pa, nang sampalin mo si Gujings. Baka kapaipitin ng Gu family. Pero ngayon, may kumpanyang sasalo sa atin. Ang mga Gu, hindi na makakalaboso. Ngayon ako, perahan ng kumpanya. Protektado ako ni Boss Laya. Okay yan. Meron akong 5 endorsement, 3 live selling.
At isang script, tingnan ko lahat. Ang ganda. Hindi lead role, kundi supporting role. Marami ka namang eksena. Kunin natin. Lahat to. Dumating na ang oras ko para yumaman. Direktor Go, nalaman ko na, si Chin Gang ang nagbunyag ng itinerary mo. Siya rin ang bumili ng trending topic para magkalat. Wala itong kinalaman kay MS. So, ano ang motibo niya sa paggawa nito? Direktor Go, tignan ninyo itong mga larawan. Hinala ko may gusto si Chin Gang kay MS, kaya nagkusa siyang gawin ito. Ang lakas ng loob ni Chin Gang. Panagutin natin siya. Pabayaran ng damages. Kasuhan natin. Opo. Ang tinatawag ninyong numero ay hindi makontak sa ngayon. Bakit hindi makontak? Baka, MS, supo kasi, in-block kayo. Nagkamali ako kay Sujayi. Kausapin mo siya. Bigyan ng 30 milyon. Padelete ang post niya. Paano kung ayaw tanggapin? Bahala ka na. Kung di mo maayos huwag ka nang magtrabaho rito. Gagawin ko lahat para tumanggap siya. Hello, MS, Su. Salamat po, at sinagot pa rin ang tawag ko. Leroy. May iba ka pang sasabihin. Si Ingrid ko ba ang nanggigipit sa'yo ulit? MS, Su. Si Boss Gu po ay magbibigay ng 30 milyon at sana burahin ninyo ang post. Paano kung hindi? Eddie, mawawala na ako ng trabaho. CJ, ipadala mo na ang pera. At, sabihin mo kay Emig, wala na kaming kinalaman sa isa't isa. Kung magkita man magkunwaring hindi kami magkakilala. Sige, ipapaabot ko po. Maraming salamat talaga, MS, Su. Walang anuman. Si Yao Su, tatanggapin mo talaga ang 30 milyon. Hindi ka natatakot na gamitin niyang ebidensya, ang transaction record. Hindi siguro. Si Yao Su, nagiging tanga ka na naman sa pag-ibig. Hindi naman, at hindi ko talaga ito tatanggapin. Ha? Si Boss Layang meron. Liwanag Foundation, di ba? Merong proyekto para sa libreng tanghalian ng mga estudyante. Ipapangalan natin kay Embigu ang donasyon. Ayos, ang galing ng plano mo. Walang masasabi ang mga tao, at walang pagkakataon si Emerview. Nakakaasar pa para sa kanya. Kapag nalaman niya ito, mabubwisi talaga siya. Pero, 30 milyon ito sigurado ka na. Mainam talaga ang pera. Gusto ko rin ito. Pero mas gusto ko ang perang pinaghirapan ko ng mag-isa. Gawin na natin ito. Kukontakin ko na ang foundation. Boss Layang, nag-donate si Boss Gu sa foundation natin. 30 milyon. Pero ang bank account details, kay Emasu ito. Naiintindihan ko na. Tatawagan ko si Boss Gu para sa'yo. Boss Q, sa ngalan ng Radiant Glory Foundation, salamat sa inyong donasyon. Sisiguraduhin kong bantayan ang foundation. Ang perang ito'y buong buo at wasto, ilalaan sa proyektong tinukoy mo. Ano bang sinasabi mo? Kakadonate lang ni Boss Gu ng 30 milyon. Nakalimutan mo na agad. 30 milyon. Sujayi. Boss Q, muling salamat sa inyong kabutihan. Kung gayoy, hindi ko na kayo abalahin. Si Boss Layang talaga. Anumang makakapagpasama ng loob kay Gujings, gustong-gusto niyang gawin. Parang gusto ni Sujayang. Maghiwalay na talaga tayo. Sujayi, paano ka nang ahas? Ginoong Gu. Ginoong Gu. Ginoong Gu. Hoy, anong ginagawa ninyo? Ako to si Chin Gang. Ginoong Gu. Pasensya na po. Nagkamali ako. Hindi ko inakalang ganito ang mangyayari. Hindi ko sinasadya. Pangako, pagbigyan niyo po ako ngayon. Ginoong Gu. Ang lahat ng ginawa ko para sa inyo at kay Binibining Lee. Ang minamahal niyo po ay si Binibining Lee, di ba? Nakakapit na si Sujayi sa inyo. Makasasama sa relasyon ninyong dalawa. Lahat ng to ay para sa inyo po. Para sa akin. Nandidiri ako sa kabulastugan mo. Tumawag ka kay Sujayi. Sabihin mo ang totoo. Opo. Hello, Leroy. Ano pa ang kailangan mo? Binibining Su. Yung pagbabayad sa media laban sa'yo at pagpapauso ng fake news online. Si Chin Gang ang may gawa. Walang kamalay-malay si Ginoong Go. Kinasuhan na niya si Chin Gang. Nandito na siya ngayon. Aminado na siya sa lahat. Gusto raw niyang humingi ng tawad. Binibining Su. Ako ang may pakanan ng lahat. Walang kinalaman si Ginoong Go. Pasensya na po. Nasaktan kita sa mga ginawa ko. Maging maawa po kayo. Ginawa ka lang itong basurahan ni Gujings. Hindi po Miss So. Ako po ang gumawa ng mga ito. Ako ang nagpakawala ng schedule ni Boss Go. Ako ang bumili ng trending topics para sir-an kayo. Lahat ng ito, walang kinalaman si Boss Go. Kaya ngayon, nademandahan ka na ni Gujings, di ba? Nawalan ka ng trabaho at malaking sahod, at malaking bayarin pa.
Opo, Miss Su. Kung hindi ninyo ako patatawarin, ang buhay ko po, sisira talaga. Miss Su, kahabagan ninyo ako. Ha, ang saklap naman ng buhay mo kung ganon. Salamat sa kabutihan ninyong loob. Sinong nagsabing patatawarin kita? Kingang. Tanga ka, deserve mo yan. Isang traidor at walang hiya. Wala kang karapatang humingi ng tawad. Kayong mag-amo. Sira ulot ina. Dapat kayong magkadena magpakailanman. Assistantly, ibablock ko na ang numero. Wala nang dapat pag-usapan. Sa hinaharap. Sobrang sarap. Dagdagan ninyo ang mga parata para di na siya makalabas. Oh. James, nagprepare ako ng gamot. Alam kong masakit sikmura. Inumin mo to kapang sumasakit. HMM. Halo, Kuya Zhang, pwede bang tanggalin si Gao Yuze? Gusto kong magpalit ng assistant. hala, si Gao Yuzen, galing yan kay Gujings. Ipinasok ni Kingang. Sabi ko na sa'yo noon pa, hindi yan mabuting tao. Naging assistant mo, para lang makakuha ng impormasyon sa'yo. Niloloko ka niya, ngayon mo lang naisipang palitan. Narinig kong naghahanap ng trabaho ang kapatid. Gusto mo bang maging assistant ko? Isa 0,000 kada buwan. May benefits at insurance. Ano sa tingin mo? Si Aohua. Naku, ang kapatid ko, hindi mataas ang natapos niya, at mahiyain pa siya. Ang taas ng alok mo, baka hindi niya kayanin. Turuan mo na lang siya. Puro trabahong pang-assistant naman yan. Madali lang yan. Desisyonan na natin. Sige na nga, bukas papasok ka na sa set. Isang araw lang kita masasamahan. Pagkatapos, si Aohua na ang sasama sa'yo. CJ. Naku, si Gao Yuzen nagbakasyon. Hindi siya nagre-reply sa mga mensahe. Pagbalik niya, sasabihin ko, Okay. mula nung hiniwalayan mo si Gujings. Sa tingin ko, mas naging aware ka na sa paligid. Kunwari compliment na lang yan. Lene. Ito ang kapatid kong si Xiaohua. Kumusta? Ate Su, ako si Zhang Xiaohua. Kung may kailangan kayo, sabihin nyo lang sa akin. Gagawin ko ang lahat. Salamat sa pagkakataon, Ate Su. CJ, meron akong importanteng trabaho na ipapagawa ko sa'yo. Sa susunod, Kuya Zhang, kapag pinagbabawalan niya akong kumain ng ice cream, bumili ka ng palihim para sa akin. Tapos kakain tayong dalawa ng sekreto. Hoy, narinig ko yan Huwag nyo nang asahan niya. Xiaohua, wag mong susundin ang gusto niya sa ganitong bagay. Kailangan niyang mag-maintain ng figure. Masaya ngayong kumakain. Kapag oras na para mag-diet, iyak naman ng iyak yan. Syempre susundin ko si Sister Su. Yung ibang bagay, ikaw na bahala kuya. Hoy, eto batang to. Bago pa magtrabaho, nang inis na. Baka tanggalin kita. Hi, assistant ko. Sino bang may lakas ng loob magtanggal? CJ, maghanda na kayong dalawa. Pupunta na tayo sa set mamaya. Sige, alis na. Sige. Ipaprint mo lahat ng script na to. Papasok tayo sa set ilang araw pa. Sige. Hoy, baguhan. Gutom na ako. Bilhan mo ako ng pagkain. Gusto mo pala ng problema. Huwag mo kong babuyin. Pabili ka nga ng pagkain. Joyce, naku, sasabihin ko sa'yo. Yung pagpunta ko sa Thailand, ang boring talaga. Ang init doon, kaya pag uwi ko, diretso agad ako rito. Sipag ko, di ba? Ganun ba? Nagbakasyon ka nga sa oras ng trabaho, tapos mayabang ka pa. Hoy, narinig mo ba ako? Ano nang hinihintay mo? Sige. Sino ba nang nagpapagamit sa'yo dito, Joyce? Ano nang sinasabi mo? Tanggal ka na, pack up ka na at umalis? Nababaliw ka ba? Sinabi ko nang tanggal ka na, at isa pa, akin yang bag na yan. May 3 araw ka, para isauli lahat ng ninakaw sa akin. Oh hindi, bayaran mo na lang. Nadumihan na yung mga gamit mo. Ayaw ko na, pag hindi ka nagbayad, papakulong kita. Joyce, alam mo ba nang sinasabi mo? Kailan ako nagnakaw? Lahat, bigay mo mismo sa akin. Joyce, nag-away ba kayo ni Boss Gu? Kayo pa namang magkasintahan. Away bati lang yan, lambingin mo na lang siya. Ayos na yan. Akala mo ang galing-galing mo. Di mo maintindihan. Sinabi ko nang tanggal ka na. Umalis ka na. Huwag kang papakita uli. Joyce, magdudusa ka. Di na ako babalik kahok anuhin mo. Joyce, hintayin mo. Kapag nakausap ko si Assistant Kim, papatawarin mo ko tataasan sweldo. Luluhod ka para bumalik ako. Ang tinatawagan mong numero ay hindi maabot sa ngayon. Bakit hindi makontak?
Hoy, nasaan si Assistant Kim? Bakit sira ang telepono niya? Ate, hindi mo ba nabalitaan? Nagpakalat si Assistant Kim ng fake news kay Imas. Kaya naghiwalay si Giedgu at si Imas. Pinakulong na rin ni Izedgu si Assistant Kim. Ate Sue, nagsagutan na kayo ng harapan. Paano kung siraan ka niya online? Huwag kang mag-alala. May gagawa nito para sa akin. Pero siya, Jai. bakit siya bumalik? Siguro nalaman niyang wala na. Yung backer niya. Anong balak mo? Jai, nagkamali ako noon. Dapat di ako nag-iwang trabaho para magbakasyon. Bigyan mo pa ako ng chance. Tutuparin ko talaga ang trabaho ko. Jai, nakipaghiwalay ka na kay Giedgu pero iba siya, iba ako. Yung samahan natin, nandito pa rin 'di ba? Samahan, anong klaseng samahan? Yung kinukuha sweldo pero tamad magtrabaho. O yung nagmamalaki sa harap ko. O yung nagnanakaw ng gamit ko. Igugrupo ko ang listahan. Pag di mo binayaran sa loob ng 3 araw. Handa ka sa Subuena. Su Jai, seryoso ka? Ano pa? Nababaliw ka na ba? Libre lang yan lahat. Bigay ng brands yan sa'yo. Kay MS, so pa rin yan. Endorso niya yun. Dahil siya ang endorser ng kanilang produkto. Pinaghirapan niya to. Bakit mo ninanakaw? Sino ka ba? Kay Sujayari ako nagsasalita. Wala kang karapatan sumingi. Assistant ko siya. Tama siya. Magnanakaw ka. Binigyan na kita ng chance. Ikaw ang sumaya. Hintayin mo Subuena mo. Alis na tayo. Opo. Sujayari, kung ayaw mong makipag-ayos, huwag kang magagalit sa akin. Hoy, may mga baho ako kay Sujayari. Huwag kang mag-alala, bigyan kita ng 200,000. Ikalat mo lang to. 30. Deal. Direk Layang, may problema po. May nakakuha ng balita mula sa dyaryo kanina. May nag-alok ng 300,000 para ilantad ang eskandalo ni Miss Sue. Sino may gawa? Ayon sa taga-dyaryo, dating katulong ni Miss Sue, si Gao Yuzen. Sabihin mo sa dyaryo, kung gusto pa nilang magtrabaho, palitan nila ang chismis kay Sujay. Nang kay Gao Yuzen, magbili ng mga trending topics sa Weibo. Gagawin kong, maging tanyag sa kasamaan ang babaeng to. Sige po. Nakakalito, di ba Pitoza, dapat ang post? Bakit wala pa? Akiang, bakit ka nandito? Putang ina mo, nakunan ka ng 8 beses, tapos manghihingi ka ng 500 nito. Akiang, anong sinasabi mo? Tingnan mo ito. Ate Sue, tingnan mo. May nangyari kay Gao Yuzen. Ano nang nangyari? Dati siyang kabit, 8 beses na pagpapalaglag. Nahayag na lahat. Pinag-uusapan siya sa buong internet. Deserve niya yan. Magpo-post ako sa way para mag-celebrate. Huminga ka, huwag ka gumawa ng gulo. Kung makaapekto to sa career, wala na tayong pag-asa. Sige, alam ko na. Magpo-post ako pagkatapos ng shoot. Hi, yan si Direk Chen. Kuya Zhang, ilang taon na ba si Direk Chen? Babyface lang kaya mukhang bata. 11. 11. Di ba kakapasok lang sa college? Hindi, tapos na siya ng pag-aaral. Double degree pa nga. Hoy, wag mong maliitin dahil bata siya. Hindi mo papansinin. Batang henyusyo pala. Pero sa hinaharap, kung magiging magaling na direktor siya, di natin masasabi. Nasa pelikula niya na to. Narinig ko kasi, unang pelikula niya to. Kung di ito magtagumpay, uwi na lang siya. Titigil sa pagdidirek at magmamana ng negosyo. Nakakainit naman. Direk Chen, paano mo ako gagabayan? Su, kamusta po? Paano mo ako gagabayan? Tulungan tayo, magturoan tayo. Oras na para kumain, libre ko kayo. CJ. Salamat, Direk. Boss Layang, tanghalian na. Kakain muna tayo bago bumalik sa opisina. Malapit ba tayo sa shooting location ni Sujay? Opo, Boss Layang. Puntahan natin ang shooting. Makikikain na rin. Ano? Bilisan natin. Opo. Sarap talaga. Mula nang napunta ako sa libro, maging pagmerienda ay naging luho. Alaynan, may ganito bang tao sa aming production?
Gao Lize. Anong pakay mo dito? Sujay, ikaw ang may kasalanan. Puno na ang internet ng mga eskandalo ko. Dapat nga pasalamatan mo ako. Paano ka sikat kung wala ako? Salamat sa'yo, wala na akong natira. Nawalan ako ng trabaho. Nakipaghiwalay na rin boyfriend ko dahil sa ganitong eskandalo. Sino pang kumpanya ang kukuha sa akin? Ikaw talaga si Sujay. Hanggang saan mo ako gustong sirain? Bago ka masiyahan, hindi ako. Linawin mo nga, yang mga kalokohan mo. Anong kinalaman ko dyan? Sujay, ikaw talaga. Ikaw ang gumawa nito, sakit. Mamatay ka na. Layak, bakit kayo pa mismo pumunta rito? Lanan. Nagkataon lang dito ako dumaan. Tiningnan ko lang ang shooting. Layang. Wala dito si Xiaosu. Sino nagsabing para sa kanya ako pumunta? Di halata. Nagtatago ng tunay na saloobin si Layang. Kuya Zhang, kasama rin si Inasu sa grupo diba? Bakit wala siya? Kumain siya ng husto kanina, naglalakad-lakad, pero ang tagal na niya. Tatawag ako para Itong si Xiaosu, bakit di sumasagot sa tawag? Kuya, may problema. Nakapasok pala si Gao Yuzhen sa set ng palihim. Baka hinanap niya si Sister So. Tingnan natin ang CJ. Alamin natin kung saan sila pumunta. CJ. Maghiwalay tayo sa paghahanap. Gusto mo pa akong patayin? Ngayon alam mo na ang kakayahan ko. Aray. Sujay. Okay ka lang. Okay lang ako. Nasaktan siya. Ikaw ang nanapo. Siya ang unang nanapo. Nagsabing papatayin pa ako. Buti na lang matalino ako at hindi nagpanik. Hala, ganito na lang ang nangyari. Tutulungan mo ako, di ba? Huwag kang mag-alala. Dadalhin ko siya sa presinto at papahirapan sa pag-uusig. Yaw, anong ginagawa mo dito? Alam kong kapag busy ka, nakakalimutan mong kumain. Ito yung mga dinala kong pagkain na paborito mo. Huwag ka nang mag-abala sa susunod. Kahit ano pwede na. Hindi pwede yun. Ako mismo ang nagluto nito. Tikman mo. Ano yun, Jingzi? Hindi ba masarap? Masarap naman. Yaw, naalala ko lang, may meeting pa ako. Papalisin ko muna ang driver. Jings, anong nangyari sa'yo, Jings? Boss Go. MS, Lee, pag yan pa ang ginawa mo, lalala lang ang kalagayan ni Boss Go. Lee Rui, anong gagawin natin? Kanina pa ay maayos si Jings. Bigla na lang siya hinimite. Hoy, tumawag ng ambulansya. MS, Lee, ikaw ang gumawa nito? Oo, ako ang gumawa. May peanut butter ito. Ibig mong sabihin, Allergic si Boss Go sa mani. hindi ko alam. Leroy, narinig kong hinimatay si Jings. Kumusta na siya ngayon? Ma'am, nasa emergency room na si Boss Go. Ano ba talaga ang nangyari? Bakit bigla na lang nahimatay si Jings? Nagpadala ng pagkain si MS, Lee kay Boss Go. May halong peanut butter. Nang kinain ni Boss Go, bigla siyang hinimatay. Matagal na silang magkasama ni Jings. Di man lang niya nalaman allergy niya sa mani. Pupunta na ako sa ospital ngayon din. Jings, gising ka na. Masama pa rin pakiramdam mo? Jings, kamusta ka na? Pasensya na. Di ko alam na allergic ka sa mani. Tita, bakit may mani ang ulam ngayon? Allergic si Jings sa mani. Mula ngayon sa bahay na ito, wala nang mani na dapat. Okay lang ako. Lumabas na kayong lahat. Magpapahinga muna ako. Lee Rui, ikaw ang my one. Pahingahin muna si Jings. Lumabas tayo. Mr. Go. Si Jai, anong ginagawa niya nitong mga nakaraan? Kanina ko pa nakikita sa social media ni MS, so mukhang nasa shooting na siya. Lee Rui, sabihin mo ang totoo sa akin kung noon palang pinabulaanan ko ang mga maling paratang sa kanya. Agad-agad, kami ni Jai, hindi kaya sana tayo nagkaganito? Lee Rui, bakit ba ang mga babae madaling magbago ng isip? Dati mahal na mahal mo, ngayon parang wala na lang. Mr. Go. Hindi ko rin alam eh. Wala kang alam.
Bumili ka na lang ng bulaklak. Dalawin mo siya sa set. Sige po, pupunta na ako mamayang hapon. Ngayon na, opo. Hala, kapag nakita mo siya, sabihin mong nasa ospital ako. Opo, mister, go. Ay, kung alam mo lang sana ang mangyayari. Hello, mag-order ako ng 79 na rosas. Sige. Nagkakasakit na si Jinx. Nagpapadala pa rin ng bulaklak. Sa susunod, maging maseryoso ka. Binibining Su. Pinadala ko ni Boss Go para tingnan ang kalagayan mo. Yeli. Sa palagay, tatanggapin ko ba ang bulaklak na ito? Alam kong hindi mo ito tatanggapin, at higit na alam ko na gusto mo ring itapon ang bulaklak na ito, pati na rin ako. Bakit ka pa pumunta? Alam mo naman Binibining Su. Bilang kanang kamay ni Boss Go, walang choice kundi sumunod. Ano man ang utos niya, kailangan kong gawin. Maawa ka naman sa akin. Hayaan mo na lang akong iabot ang bulaklak at sabihin ang mensahe. Sige na nga. Dahil sa mga naitulong mo noon sa akin, iiwan ko na ang bulaklak. HMM. Binibining Su. Na-hospital si Boss Go. Talaga, dapat ba ako magdiriwang? Yeli, alam ko naman, pagkatapos tayong maghiwalay, hirap na hirap si Gujings. Nawala na ang galit ko, kaya ayaw ko nang makipag-ugnayan pa sa kanya. Ang mabuting ex, dapat parang patay na. Yeli, pakisabi mo kay Gujings, ang saloobin ko. Kayo ni Boss Go, wala na bang pag-asa? Kitang-kita ko, may pagtingin pa rin siya sa'yo, pero na-realize lang niya pagkatapos kayong mag-iwat na hindi si Miss Lee ang minahal niya kundi ikaw. Yeli, ang nasa puso ni Gujings ay pagdadamdam lang. Gusto niya ng kapangyarihan habang ako'y nakasunod lang. Ngayon nagbago na. Kaya hindi niya matanggap. Naiintindihan ko na po. Kung gayon, sana'y sumibol ang buhay mo, at maging masagana ang lahat. Director Go. Director Go, tinanggap ni MS, Su ang bulaklak, pero ayon sa kanya, huli na itong beses, at sinabi niya. Ayaw niyang maulit pa, sige na. Lumabas ka muna. Gusto kong magpahinga. Sige Director Go, magpahinga po kayo. Mr. Lee. MS, Lee. May kailangan po kayo? Mr. Lee. Kanina ka pinaiwan ni Jinx sa ward. May pinagawa ba siya sa'yo? Kung gusto niyong malaman MS, Lee, direktahin niyo na si Director Go. Kung wala nang ibang usapin, aalis na po ako. Itong si Asistante Lee, ang lakas ng loob sa akin. Grabe naman siya. Yaw. Paimbestiga mo nga, kay Asistante Lee ni Jinx, yung mga bulaklak na in-order kanina, para kanina pinadala. Nakauwi ka na pala Yaw. Anong nangyari sa'yo at si Gujings? Ano ba tong drama ninyo? Huwag kang pakialamero, tutulong ka o hindi. Sige tutulong ako. Iimbestigahan ko na. Okay. Jinx, anong nangyari sa'yo? Masama pa rin ba pakiramdam mo? Okay lang ako. Jinx, sabihin mo agad kung may nararamdaman ka. Kanina bigla ka na lang nahulog. Grabeng takot ang dinulot mo. Sige. Oh Jinx, simula ng pag-uwi ko, hindi ko pa nakikita si ASST. Chin, pinadala mo ba siya sa business trip? Talagang hindi mo alam? Jinx, anong sinasabi mo? Kakauwi ko lang. Saan ko malalaman kung saan siya pupunta? Nagsira si Chingang ng reputasyon ni Sujai. Nagdulot ito ng malaking pinsala sa akin at sa kumpanya. Nakakulong na siya ngayon. ASST. Chin, ilang taon na niyang sinusundan ka. Paano niya nagawa to? Grabe naman. Lumabas ka muna. Gusto kong magpahinga. Sige, Jinx. Babalikan kita. HMM. Nakulong pala si ASST. Chin. Naghihinala na kaya si Jinx sa akin? May resulta na ba? Meron na. ASST. Lee. Pumunta sa set ni Sujai. Yung Sujayang yun, nagmumukha na siyang katawa-tawa. Pinapadalhan pa niya ng bulaklak. Binabayaran ba niya ang pagkakamali? Wala akong alam dyan. Alam mo naman Wangkay, kakauwi ko lang. Wala akong connections dito. Pwede mo ba akong i-set up para makapasok sa pelikula? Syempre naman. Pipili tayo ng magandang script. Hindi na. Gusto ko sa set ni Sujai. Yaw, hiwalay na si Jinx sa babaeng yun. Bakit mo pa kailangan? Tigilan mo ko. Tutulong ka ba o hindi? Sige na nga, kilala ko ang investor ng drama na yun. Aayusin ko na. Okay, pag gumaling na si Jinx, kakain tayong tatlo.
Sakto, matagal na tayong hindi nagkikita. Received. Bakit siya nandito rin? Nakasuot pa ng ganyan? Hank kaya. Bago raw siyang artista dito, at may eksena pa kayo magkatambal. Jai, anong swerte naman, magkakasama tayo sa shoot ngayon. Improvise lang tong susunod na eksena. Explain ko sa'yo. Para talaga sa kanya. Diretsyo ng investor ang request. Wala akong magawa. Sa susunod na eksena, siya'y masamang alila sa palasyo. Sakalin mo siya. Hank ba ito nasa original story? Si Mingyao sinadya talaga, para siya'y paluwi. Sakto para makita ni Gujings. Kumalat pa online, kaya napahamak tuloy ako. Kung naghahanap siya ng away, huwag siyang magagalit. Anong bulong-bulong mo? Wala lang po. Sabi ko gagalingan ko. Sige, maghanda ka na. May mali. Nilalapit na ni Mingyao ang problema. Darating na din si Jings. Mahal ko, pagod ka ba sa trabaho? Honey, pagod ka ba sa trabaho, honey? May problema. Tama ba ang nakikita ko? Bakit nakangiti si Director Laya? Tama ang nakikita. 3 taon na ako sa kumpanya. Ngayon ko lang nakita siyang ngumiti. Magkakaroon na ba tayo ng unang ginang? Magtiwala ka. Alisin mo ang magkakaroon na ba? Okay lang. Namimiss lang kita, honey. Honey, namimiss mo ba ako? Gusto mo bang bumisita sa set? Ang tagal ko nang nagtatay. Bakit? Wala kang reply? Paano nagkaroon ng lalaki? Hindi marunong umintindi. Sige na, diretsuhin ko na lang kaya. Honey, may oras ka bang iligtas? Mahal mong asawa? May gustong gumawa ng masama sa mahal mong asawa. Honey, ang White Moonlight ni Gujings ay nasa set na. Sa tingin ko, may binabalak siya. Nandito na siya. Darating din si Gujings. Tapos lalaban ako sa kanilang dalawa. Hindi ko kaya yan. Honey, kung makakapunta ka, sigurado akong mananalo tayo. Bakit hindi ka pa rin nagre-reply? Lahat kayo, halina. Maghanda na para sa susunod na eksena. Naiintindihan na ba ang eksena? Mamaya, Etley, huwag mong abusuhin ang Reyna. Pagdating ni Ate Sue, sa paghampas niya, kailangan mong umiwas. Iwasan mo ang mukha mo, okay? Sige. Okay, alam na niyo lahat. Maghanda tayo. Action! Isang ordinaryong katulong. Nangahas sa hari, bastos ka. Cut! Anong nangyari? Hindi ko sinasadya. Di siya umiwas, di ko alam bakit. Okay lang. Alam kong, gusto ni Ate So ng realism. Kung kailangan talaga, mas realistic, okay lang sa akin. Ano ba ibig niya? Parang sinasabi niya, sinadya ni Ate Sue. Huwag kang kabahan. Tingnan natin kay Ate Sue. Jinx. Gagong lalaki, sumusugod para kay Lee. Paninindigan, dalawa laban sa isa. Di ako takot sa inyo. Jinx. Huwag mong sisihin si Jai, baka hindi niya sinasadya yun. Nababaliw ka na ba? Kailan ko hiniling ang maging totoo? At paano nangyari ang eksenang to? Wala ka bang pangunawa? Gusto mong isipin nila na, nambubuli ako sa'yo, anong karapatan mo, para bulihin kita? Pinagkakaitan mo ako. Tignan natin ang playback, ay slow motion ng 10 beses. Tingnan natin kung ako nang nanapok sa'yo, o ikaw ang umira, para masampal. Jai, paano mo nasabi, na ganyan ako, hindi ko yun ginawa talaga. Jinx, dapat maniwala ka sa akin, hindi yun ang totoo. Sue, pinalayas mo siya sa pagsigaw. Pagreklamo sa investors. Anong gagawin natin? Direk Chen, huwag kang matakot. Investor lang yan, di ba? Magkano ba ang ininvest? 5 milyon. 50 milyon.
Jai. Gu Jings, kung gustong mo siyang ipagtanggol. Jai. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Jinx. Anong ibig mong sabihin? Hindi ka naniniwala sa akin. Jai. Pasensya na. Humihingi ako ng tawad para kay Yao Yao. Itong si Gu Jings. Nabaliw na yata. Ate Sue. Ang galing mo kanina. Siyempre naman, ako ay. Mali ako, nakakasakit na salita ang nasabi ko. Magmumuni-muni muna ako. Ate Sue. Si Lee Meng Yao kaya, hindi basta tatakas. Hindi siya papayag, na basta-basta na lang, bigyan mo ako ng phone. Huwag ka namang magwala. Magpo-post ka na naman. Alam mo ba, hindi siya magpapadala, sa simpleng pambabastos. May iba pa siyang plano. Kaya mauuna na ako. Ang taktikang ito ay, paglakad sa daan ng White Lotus, upang ang White Lotus ay, maubusan na ng daan. Ang dedikado ng mga extras ngayon may eksena ng sampalan, isang artista ang ang humarap para saktan ko. Grabe ang takot ko noon, pero respeto talaga sa kanya. Naisahan si Subao no? Kayong mang-aapi kay Suba, papatayin ko kayo sa mura. Dapat nagdoktor na lang ako para maopera yung utak mo. Anong imburnal ang pinanggalingan mong dumi? Ang cute naman ng fan na ito. Ang bilis mo namang humingi ng tulong. Ikaw si Sujai? Ako nga. Zhang, ano nang dahilan ng pagbisita ninyo? Kung hindi ako pupunta sa set, paano ko malalaman na may ganitong nangyayari? Zhang, ang pangyayaring ito ay isang malaking pagkakamali lang. Tama. Tama si Director Chen. Hindi sinasadya lang ito. Kasalanan ko kasi, hindi ako umiwas kaagad. Kaya ako nasampal ni Jai. Yao Yao, huwag kang mag-alala. Nandito ako, walang makakapanakit sa'yo. Dito ka ngayon din, at humingi ng tawad kay Yao Yao. Humingi ng tawad sa kanya? Bakit Ikaw, Zhang, wag niyo na po sana siyang pansinin. Siya ay bata pa. Director Chen, malaking puhunan ang inilagay ko sa proyektong ito. Tapos ganitong klase, tao ang kinuha mo? Zhang, ganito po kasi, sikat na sikat ngayon si Ennasu. Maganda itsura, magaling umarte. Sa kanyang pagganap, tiyak na magiging hit. Ang seryeng ito, yan ang pinaka mahalagang bagay, di ba? Tama si Director Chen. Zhang. Lahat tayo ay para sa ikauunlad ng serye. Okay lang ako. Pero hindi pwede ang pang-api. Kailangan mong humingi ng tawad kay Yao Yao ngayon din. O kaya umalis ka na, maraming kayang pumalit sa'yo dito sa produksyon. napakabastos mo? Ang sama ng bibig mo. Anong klaseng ugali yan? Zhang, pakalma po muna kayo. Huwag po kayong magalit. Sa set na ito ngayon, kung siya ang nandito, ako ang aalis. Ikaw ang bahala. Magdesisyon ka. Sujai. Aalis ka rin dito sa huli. Di ikaw na ang umalis. Ano bang akala mo sa sarili mo? Pinagsasabihan mo ako ng ganyan? Siya ang presidente ng Stellar Entertainment. Ang aking boss. Kayo pala si Jiliang. Totoo bang si Jiliang ay may gusto kay Sujai? Ako nga si Gilayang. Kanino mo sinabi magpakalayo sa set? Jiliang, patawarin po ninyo ang isang hamak. Ang mabuting pinuno ay mapagpatawad. Bigyan niyo po ako ng tsansa. Sige na po. Hindi sa akin ang dapat mong hinga ng tawad. Oo nga. MS, Suo. Mali ang mga nasabi ko kanina. Paumanhin po. Sampilan ko na lang ang sarili ko. Patawarin ko ba siya? Gilayang. Buti na lang dumating ka agad. Kung hindi, baka may papalayas na ako dito sa set. Kung malaman yun ng iba, nakakahiya talaga. Palayasin niyo siya. Jiliang, huwag naman po, Jiliang.
Direct Chen. Pakiusapan mo naman siya. Direct Chen. Aray ko. Ang 50 milyon ko. Pamumuhunan ko ng 100 milyon sa'yo. Balik na tayo sa usapan. Pinsan, hindi. Tunay na kapatid. Ako na maghahanda para sa susunod na eksena. Director Chen, okay pa ba ang mental state mo? Lanan, Wala lang. Alam kong talagang tutulong ka sa akin. dumaan lang ng nagkataon. Sobrang coincidence naman nun. Tapos binigyan mo pa ang grupo namin ng 100 milyon. Hindi man lang kuminda dahil magaling akong umarte. Pinsan ko si Chen Zizi. Ha? Ilang eksena pa ba? Mga 7 o 8 na eksena pa ngayon. Abot siguro. Hanggang gabi. Kaya. Wala na akong oras para manlibre. Dito ka na lang sa set. Pakainin kita ng set meal. CJ, Pumayag na rin. bakit? Ayaw mong kumain kasama ko? Hindi naman syempre. Masaya talaga ako kapag kakain tayo ng sama-sama. Tara na. Xiao Hua. Boss Liang. Xiao Hua, kuhanan mo si Boss Lea ng 2 lunchbox. Wala ka bang common sense? Alis na tayo. Sige. Honey, ang primitive ng mga gamit dito sa set. Pasensya na talaga. Hintayin mo. Pagkatapos ng shooting, ililibre kita ng masarap. CJ, yung kaso ni Gao Yuzen, naayos na. Naglabas ng statement ang kumpanya at kakasuhan pa siya. Sabi ko na nga ba, tama ang tiwala ko sa iyo. Kuya, ano sa palagay mo? Type kaya ni Boss Liang si Sisters? Hindi naman, alam naman ng lahat na si Ginoong Liang, hindi interesado sa babae. Bakit pa siya pumunta sa set para suportahan si Sister Su? Siguro, nadaan lang talaga siya. Noong dati ba, nadaan din siya sa ibang grupo? Wala. Di ba, isipin mo. Ilang araw pa lang si Sister Su dito, 2 beses na pumunta si Ginoong Liang. Yung 2 beses na yon, tinulungan niya si Sister Su. Hindi ba ito pagkagusto? Ano pa? Kung ganoon ang sinasabi mo, mukhang may punto ka. Hindi pwede. Hindi ako makapaniwala. Mas naniniwala pa, lalaki ang gusto ni Ginoong Liang kaysa paniwalaan na may gusto siya sa babae. May mahalagang meeting pa ako. Mamaya, uwi muna ako sa opisina. Esan, CJ. May gusto ka bang sabihin? Sister Su, ano ba talaga ang relasyon ninyo ni Ginoong Liang? Asawa ko siya. Sujay, akala mo ba may nakasulat sa mukha kong tanga? Enye. Zhang Xiaohua, dito na tayo, kumain sa may banda. Puro kalokohan ang sinasabi niya. Sa panahon ngayon, kahit totoo ang sabihin, walang naniniwala. Cut! Hindi tama to. Sujay, bakit ganito? Dapat mas matingkad ang titig mo. Magpakita ka ng emosyon, okay? Sige po. Pahinga tayo ng 2 minuto, pag-isipan mo. Young General. Ate Su, uminom muna ng tubig. Xiao Hua, ang daming ng love scenes ngayon. Wala na akong pakialam sa pag-ibig. Hindi na ako naniniwala dito. Ate Su, subukan mong isipin yung crush mo. O kaya sikat na artista. Pag may nakikita akong gwapong artista, nakakakilig talaga. Yung mga pogi. Yan ang tamang feels. Okay na to. Pasado na agad. Bakit ko naisip si Leang Yuchen? Ang galing mo, ate. Tama, di ba? Gumana ang teknik ko. Sino iniisip mo kanina? Crush mo ba? Crush ko si Leang Yuchen. Hindi pwede. Di pwede. Impossible. Anong imposible? Si Sujai ang sweetheart na naunahan pa niya ako sa pagsabi at dinadaan pa sa maling impormasyon. Hindi pwedeng ganito. Kailangan kong kausapin si Jinx. Hoy, anong nangyari? Pupunta na sana ako kay Jinx. Yaw. Sa tingin ko ngayon, huwag muna tayong pumunta sa kanya. Baka hindi niya tayo gustong makita ngayon. Anong ibig mong sabihin? Yaw. Sabihin mo sa akin, bakit mo gustong pumasok sa production team ni Sujai? Sinabi ko na, kakakabalik ko lang sa bansa, wala akong projects, at gusto kong malaman kung anong klaseng tao si Sujai. Sino ba nag-akalang dahil kay Jinx? Naging galit siya sa Kim at ginantihan pa ako. Ganoon ba? Kung ayaw mong maniwala. Yaw, naniniwala ako sa'yo. Pero sa tingin ko lang, tapos na si Jinx sa babaeng yon. Ang ginagawa mo, pwede pang magbalik ng atensyon niya sa kanya. Ano ba talaga ang punto mo? Yaw, takot ka. Takot kang tutuhanin ni Jinx ang nararamdaman sa kanya. At baka may natitira pang pagtingin. Gusto mong subukan. Gusto mong mapalayo ni Jinx sa kanya. Pero mali ang paraan mo.
Masakit pa ba? Okay na ako. Hindi sinasadya ni Jai yun. Jinx, huwag mo siyang sisihin. Kasalanan ko to. Hindi ako umiwas. Kaya nagkaganito ang sitwasyon. Talaga? Jinx, hindi ka ba naniniwala sa akin? Hindi naman. Sabay na tayong kumain. Nag-reserve na ako sa Lion Restaurant. Isama natin si Huang Kai. Pasiyal muna kayo ni Huang Kai. Susunod na lang ako pagkatapos. Nandyan lang ako. Nag-aantay gamit ang phone. Hindi kita istorbohin. Jinx, sabi ko maghihintay ako. Ano sa palagay mo? May premyo ba ako? Jinx, kung ganyan ka palagi, masakit sa balikat at lig. Dapat every 2 oras, tumayo ka at mag-unat. Kanina ayaw kitang gambalain, baka makaabala ako. Hating gabi na, siguro gutom ka na. May niluto akong lugaw, umuwi na tayo. Jinx, anong iniisip mo? Wala lang. Nagbibiro lang ako. Tara na kumain. Naghihintay na si Huang Kai. Sige, alis na tayo. Sakto namang, matagal na naming hindi nakasama. Ikaw pa ang nagsasabi niyan. Kaming 3 magkababata. Pag alis ko, hindi na kayo nagkita. Kung hindi ako bumalik, hindi kayo magsasama sa pagkain. HMM. Jinx, ano bang sinasabi mo? Dati sobrang close mo kay Huang Kai. Ngayon bakit? Parang estranghero. Wala na kaming masabi, kaya bihira na kaming magkita. Paano naman nangyari yun? Noong estudyante pa tayo, ang dami nating magagandang alaala. Yaw, nagbabago ang lahat. Hindi tayo pwedeng manatili sa nakaraan. Tama ka. Nagbabago man tayo, pero ang alaala natin, hindi mawawala, hindi ba? Tulad kong walang trabaho, gusto kong makakain si Boss Go. Ang hirap talaga, dahil lang nakauwi si Yaw, kaya tayo nakapagkita. Kung ito lang sasabihin mo, walang saysay ang pagkain natin, huwag na tayong kumain. Tigilan nyo yan. Bihira tayong magkita-kita. Pasensya sa ugali ko kanina, ngayong bumalik si Yaw, hindi na siya alis. Pwede na tayong madalas magkita. Sa susunod na lang. Go Jinx, ano bang ibig mong sabihin? Walang pumilit sa'yo. Nandito ka para magpakita ng masamang mukha. May utang ba kami sa'yo? Ayaw ko rin sanang pumunta. Narito ako para linawin ang lahat kay Yaw. Anong problema mo? Jinx, kung may sasabihin ka, mamaya na lang. Nangako kang sasalubungin ako. Kain muna tayo. Sige na. Sige, kain na. Tutuperin ko ang pangako. Ulitin na lang natin ang nakaraan. Kahit ano. Masarap man ang mga mas gusto ko pa rin ang mga klasiko. Jinx, tikman mo ito. Jinx. Anong problema, Jai? Sino ang sinisigaw mo kanina? Tinatanong kita. Sino ang isinigaw mong pangalan kanina? Si Yaw ang nakaupo sa harap mo. Bulag ka ba? Yaw. May sasabihin ako. Kailangan nating maglinaw. Tapos na ang ilang bagay. Dati kitang mahal. Pero ngayon, si Suna ang mahal ko. Jingzi, ayos ka lang ba? Yaw. Si Huang Kai ang dapat mong alalahanin, hindi ako. Hindi ako karapat-dapat sa'yo. Ang pagmamahal ni Huang Kai sa'yo, ang tunay na pag-ibig. Sa loob ng maraming taon, ikaw pa rin ang nasa puso niya. Hindi ako naniniwalang hindi mo nakikita. Hindi tayo bagay. Dahil ako, tunay na umibig na sa iba. Jingzi, pero 3 taon na ang nakalipas. Sa airport mo sinabi sa akin, mahal mo ako at gusto mong manatili ako. Pero tinanggihan mo ako noon. Hindi talaga kita tinatanggihan. Jingzi, alam mo naman, ikaw lang ang nasa puso ko. Yung pagtanggi mo, para bangkitin lang ako? Jingzi, paano mo nasabi yan? Good Jings. Gago pa, paano mo nasabi yan kay Yaw? Huang Kai, kung mahal mo si Yaw, ligawan mo, huwag mo na ulit ako, itulak sa kanya, huwag mo akong hamakin. Yaw. Wala na tayong pag-asa, pahalagahan mo ang taong nandyan para sa'yo. At, huwag mo nang gambalin si Sujai, hindi na niya ako mahal, ni hindi na, ni makipag-usap sa akin, kung pahihirapan mo pa siya, lalo lang kita kamumuhian. At, sawa na ako sa'yo. Jingzi, Yaw. Si Yaosu, maganda ang performance mo sa pelikula. Pinuri ka pa ni Director Chen Saki. Sabi niya, asahan namin next project mo. Sana may chance pa siya gumawa ng bagong pelikula. Di na kailangang magmana ng negosyo. Zhang Xiaohua, ikaw ba nagpainom ng milk tea sa kanya? Alam mo ba, gaano kahalaga ang figure maintenance? Ang milk tea na iniinom mo ngayon, yan ang magiging dahilan ng paghihirap mong magpapaya.
Kuya Zhang, ang sakit ng mga salita sa pagtatapos ng pelikula natin. Sina Director Chen nga, nag-effort magpa-milk tea na 15 panandang pandagdag. Uminom din si Xiaohua. May naiwan pa akong isa para sa Xiaohua. Kayo talaga sariling inumin na lang. Nag-extra pa kayo, tama ba yan? Na medyo mali. Pero nung makita ko, mukhang nasasaktan si Director. Nakakatuwa talaga. Ikaw talaga, baka next project mo sa kanya uli. Maghiganti yan sa'yo. Impossible yun. Sina Gu Jings, Li Mingyao at Huang Kai. Kumain sa Lion Restaurant. Nag-away sina Gu Jings at Huang Kai. Natalo si Huang Kai, ang hina. Honey, kwento mo ba to para sumaya? Pero nung narinig kong masama, ang kalagayan ni Gu Jings, natuwa ako. Same, nakauwi ka na ba? Kakalis lang sa set. Dinner tayo, susunduin kita ng 5 yan. CJ. Hoy, heto na. Pagkatapos ng pelikula, naging mas malaki ka ba? Ibig mong sabihin, tumaba ako. Ikaw nagsabi no. Alam na ng pamilya ko, may girlfriend ako. Gusto ka nilang makilala. Ha, pero wala akong regalo. Okay lang, ako na ang bahala, basta nandito ka. Mabait naman magulang ko, pero fan sa'yo bunso kong kapatid, baka sobrang excited. Huwag kang matakot. Fan natural lang yan. Gets ko. Tara na sa inyo ngayon. Saglit lang tawa. Kuya, bakit ang tagal mo? Nagbibiruan ka ba? Wala ka palang jowa. Wala talaga akong jowa. Ano, niloloko mo ako? Kasi kasal na ako. Sino to? Bunso kong kapatid. Ang cute ng kapatid, di mo sinabi na ako to. Hindi pa. CJ, bigyan natin siya ng sorpresa. Ipasa mo yung regalo ni Mrs. Honey, hindi ba to Sujayaye? Oo, siya nga. Akala ko si Yoche, hindi makakapag-asawa. Ang hindi inaasahan, nakapag-asawa ng ganyan. Baby Sue. Ano yan? Pwede bang maging mas seryoso ka? 120 gin na timbang ko. Di pa ba to seryoso? Subaw ako to. Ako mismo. Dinurog mo ng kamay ang cactus. Oo nga. Oo. Ako to. Ako. Alam kong matalino ka. Subaw. Ikaw pa. Maiintindihan mo ito. O nga pala. Subaw. Mga magulang ko. Kumusta po kayo? Subaw. Kasal na kayo ng kuya ko. Tawagin niyo ng nanay at tatay. Wala pang pabago-bagong bayad. Di pwedeng basta magpalit ng tawa. Sino nagsabing walang handa? Eksakto. Akala mo katulad mo. Lahat ng walang alam. Nagpakasal ka ng di man lang. Nagsabi sa Subaw. Halika. Ito'y 5 milyon. Regalo ko sa unang pagkikita. Samantalang 10 milyon. 10 milyon? Ang laki naman. Subaw. Di ko alam na ikaw pala. Ang dala ng kuya ko. Pulsera lang ang handa ko. Milyon lang ang halaga. Suotin mo muna ito. Bibigyan kita ng mas magandang regalo. Salamat nanay tat. Salamat Kiyo. Subaw. Pagod ka na sa biyahe. Tara na. Upo tayo sa loob. Ang ganda-ganda mo. Ba't mo nagustuhan kuya ko? Naririnig ko yan ah. Mabait si Yuchen. Gusto ko talaga siya. Halina, salubungin natin si Subaw. Tara na. Maligayang pagdating Subaw. Unang punta mo dito sa amin para kumain. Sisigat lang ako sa tawag. Subaw, kain ka ng dahan-dahan. Hoy Boss Wang. Subaw, damihan mo pang kain. Pamayat ka na nga eh. Totoo ba? Kanina lang sinabihan pa ako ni Yuchen na tumaba. Paano naman? Yuchen, bakit ang sama ng bunganga? Payat naman talaga si Subaw ah. Talaga nga, kuya. Kung ganyan ka magsalita, walang magkakagusto sa'yo. Buti na lang si Subaw ang nagpakita ng interes. Magsaya ka na lang sa sarili mo. Tama si Kyon. Subaw, wag mong pansinin si Yuchen. Kain ka pa. O nga pala, titingnan ko kung luto na ang sinabawang isda. Kayo na muna dito. Subaw, matagal na kita pinagmamasdan pala. Ang astig mo talaga, yung walang kwentang si Gujings. Sinapak mo ng parang sa impyerno. Hanggang ngayon bay, ginugulo ka pa rin niya. Noon sa Lions Restaurant sabi niya, hindi naman talaga. Si Li Mengyao ang mahal niya. Ikaw pala, nung meron pa siya di niya iningatan. Sarili niyang Samira. Ngayon nagdradrama na naman. Akala ko ba si Gujings? Kay Li Mingyao ang puso. Paano niya nasabihan ng ganitong klase ng salita? Subaw, gusto mo bang panoorin yung video ng away nila noon? Ang sayang panoorin. Huwag niyong panoorin yan. Malas ang dala ng ganong video. Walang kwenta yon. Para makita ni Subaw kung paano nagbago ang gagawang lalaki at naghihirap na ngayon. Di ba't nakakatuwang mapanood ang ganitong eksena? Walang silbi yon. Kuya, hindi ba't natatakot kang makita ni Subaw ang pagsisisi ng gagawang lalaki? Ano nang kalokohan yan? Totoo naman eh. Bakit ayaw mo panoorin ni Subaw ang video? Tama na. Kahit makita ko man, hindi ako maaawa. Ang perpektong ex, dapat parang patay na. At saka paano pa, nang ginago ko si Gujings, nawalan siya ng dignidad, doon pa lang nakalimutan ko na. Tama, ang perpektong ex, dapat parang patay na. Si Gujings nagago, ngayon mapapasunod na siya sa'yo. Bobong-bobo ka ba? Kailan naging mag-asawa sila? Ano nang pagsisuyo-suyo? Kuya bakit ka ba? Palagi na lang sumasagot, metapora lang to. Alam mo ba metapora? Hindi man lang napatahan ng pagkain. Subaw, bakit hindi ka na lang dito matulog? Hinding-hindi.
Sakto sa mga susunod na araw. May bakasyon ako. Pwedeng magmaling tayo. Sige, sige. Subaw, pamilya na tayo ngayon. Dalawin niyo kami palagi. Oo nga, pag may time si Yuchen, dalawin mo dito. Siyempre naman. Pa, ma, Kyun, aalis na muna kami. Ingat kayo sa daan. Mag-ingat kayo. Kanina mo sinabing okay. Type mo, Bakit ang bilis ng tibok ng puso ko? Nahuhulog na ba ako? Hindi. Mga lalaki makakaabalala. Sa pagyaman, saka nga pala, si Layang Yuchen naman, hindi talaga mahilig sa babae. Hindi yun totoo. Alam kong, kontrata lang ang meron sa team. Huwag kang mag-alala, Boss Layang. Wala akong masamang balak sa'yo. bakit mabilis ang tibok ng puso mo? Kasi. Ikaw, bastos ka. Anong ginagawa? Kasal na tayo. Pampasigla to. Peking kasal lang yun. Pero totoo ang marriage certificate. Anong ibig sabihin ni Layang Yuchen? Baka naman, gusto niya ako. Iba to sa mga libro. Di ba't ayaw niya sa babae? Bakit ako magugustuhan niya? Hindi pwede. Guni-guni lang to. Paningin lang to. Siguro wala sa bahay. Si Layang Yuchen. Hoy, Ate Su, merong jewelry exhibition mamayang gabi. Kinukuha ka nilang modelo. Kapag may bumili ng alahas na suot mo sa buong koleksyon, may komisyon ka. magkano ang komisyon? Isang pirasong alahas, wala bababa sa milyon. Kung buong set, aabot 10 milyon. Ang komisyon mo, 10%. Espesyal na inutos ni Boss Liang, walang kaltas ang kumpanya. Ate Su, ang bait talaga ni Boss Liang sa'yo. Ate Su, sunduin ko ang stylist ng 4 PM para mag-ayos sa'yo. Sa 6 naman, aalis tayo ng maayos. 7 PM ang pasok, 7:30 PM ang simula ng party. Sige, hanggang dito muna. Ate Su, narito na ang stylist. Sa gown muna tayo, tapos magpaganda tayo. Ang ganda talaga. High-end ang damit na malamang mahal to. Ingat na ingat ako. Kapag nasirat, malaki ang babayaran ko. Ate Su, regalo to ni Boss Liang. Hindi mo babayaran. Ang gastador naman, okay ba ang itsura? Maganda naman. Ate Su, aalis na tayo. Jai, may mga bagay. Pwede ba kitang kausapin? Boss Gyu. Sa tingin ko sa pagitan natin, wala nang natitira. Pag-uusapan, di ba? Jai, galit ka pa rin dahil sa mga chismis. Na yun, hindi ako ang kumalat ang chismis. Si Chingang yun. Alam ko, Alam mong si Chingang ang may gawa. Bakit ngayon? alam ko lahat. Nang ginaya ko lang, ang ginawa mo. Ayaw mo na pala, kahit pa nga, hindi ikaw ang gumawa noon. Peke ba ang pagiging manluloko mo? Ang trato sa akin ng mga taong malapit sa hindi ba dulot ng paulit-ulit pagpapalagay at pagpapabaya? Ngayon nandito ka, nagpapanggap na inosente, at nagkukunwari na api. Ako, Go James. Tanggap ka ng kabutihan ko. At niyurakan ang puso ko. Peke ba yan? Nagwakas tayo sa pinaka hindi marangal na paraan. Pero tapos na yon. Sana mula ngayon, magkalimutan at maging malaya na. Hindi ba mas mabuti yon? Jai, pwede ba tayong magsimula ulit? Hindi pwede. Hindi maaari. Hindi. Anong panaginip yan? Go James. Narinig mo na ba yung kasabihan? Ang huli na pagmamahal ay wala ng halaga? Naniniwala akong ikaw ay hindi gagawa ng ganyang kalokohan at saka, para sa'yo, ako'y pantanggal uhaw lang. Habang hinihintay si Limeng Yao, hindi ako karapat-dapat para dito. Di ba? Su Jai, huwag kang makikipag-agawan sa akin. Hindi kita patatawarin. Ate Su, mag-ingat ka. Nandito rin si Li Mengyao sa expo. Yang si Raulo. Baka anong kalokohan ang gawin niyang walang hiyang bagay. Huwag kang mag-alala. Kung may gagawin siya, masamang plano sa akin. Magpapanggap ako na nabangga. Yung suot ko ngayon ay sobrang mahal pa naman. May 200,000 pesos sa card na ito. Ipadala mo ito sa babaeng nasa entablado. Dalhin siya sa room 302. Kapag tapos na, 500,000 pesos pa ang ibibigay ko.
init mo. Samahan kita magpahinga. Nadroga si Jai, imbestigahan nyo ito. Huwag kang umalis. Hindi ka maayos ang pag-isip, baka magsisi ka pagkatapos. Nakapag-isip ako ng maayos. Tatakbo ka. Ayaw mong panagutan. Ako ang sasagot niya. Paano mo pananagutan? Sujay. Magpakasal tayo. Ang ibig kong sabihin, magdala ng kasal. Ayaw mo. Hindi. Hindi naman. Gusto ko pagkatapos ng pelikula. Saka tayo mag-anunsyo. CJ. Boss Layang, yung naglagay ng gamot kay Mrs. kagabi, nahuli na namin, si Lee Mingyao. Balita ko may bipolar disorder siya. Medyo may problema sa pag-isip. Dalhin natin siya sa mental hospital. Para magamot ng maayos. Sige po, at bantayan niyo siya. Huwag niyong patayin agad. Ang ganda ni Subao. Sobrang crush ko. Nung nanood ako ng paghampas niya sa manya, ang ganda at astig niya. Ang ganda na nga, ang galing pa umarte. Official fan na ako. Yung tao dun parang si Subao ah. Si Subao talaga yun. Ikaw ba yan, Subaw? Ako nga. Subaw talaga. Fans namin kayo. Pwede bang magpapik? Sige, okay lang. Ayoko. Bambang, tingnan mo to agad. Ito ang listahan ng mga bisita sa kasal ngayon. Sino pa ang hindi dumarating? Manang, alam mo ba, yung box office natin ngayon, lumampas na ng 5.1 bilyon. Ang box office champion ngayon ay atin na. Alam ko, sinabi na sa akin ni Yoche. Manang, huwag mo namang ibitaw ang showbiz pagkatapos ng kasal. Seryoso. Dapat meron din tayo sariling career bilang babae. Paano ka na lang makikipagkumpetensya sa kuya ko? Huwag kang mag-alala. Si Bambang ay hindi si Suko sa kanyang mga pangarap. Tama si Kyo. Pagkatapos ng kasal, magpapatuloy pa rin akong umarte. At sinusuportahan ako ni Yoche. Mabuti naman, mabuti. Natatakot talaga ako, Manang. Baka pag nagpakasal ka na, iiwan mo na ang showbiz. Bakit mo ako sinaktan? Anong klaseng salita yan? Pasensya na, mali ako. Manang, marami akong scripts dyan. Kukunin ko para makapili ka. Sige, salamat.